Magluto nga ako ngayon ng ginataang pako with suso. So ayan yung binili ko kahapon. Una kong nga gagawin habang hinihintay ko yung pinabili kong gata, hihimayin ko muna itong pako. So alam niyo ba guys, itong pako na to isang tali, 35 isa. Nagulat ako. Nagulat pa yun ano. So sobrang mahal ng bilihin ngayon. Kasi nga syempre iniisip natin, kinukuha lang naman ito sa ilog. Pero oy, hindi lang yan dahil mahirap kumuha ng pako. Hindi mo alam alintana ang disgrasya dahil syempre malamig yung lugar na yon. Sa malamig lang kasi ito siya guys, tumutubo sa tabing ilog. So syempre pag malamig, naandyan yung mga sawa. So delikado rin para sa mga nangunguha ng ganito na buwis buhay ba. So hindi ganun kadali kumuha ng pako, lalo na ng suso. So medyo mahirap kumuha niyan. Dahil naranasan namin to guys nung kami ay mga bata pa, nakatira kami sa Bicol. So ito yung madalas naming inuulam. Bago kami makaulam ng ganito, kukuha muna kami niyan. Babaybayin namin yung kahabaan ng ilog bago kami makaipon ng mga 1 kilong suso. So ayan, habang hinintay ko nga yung gata, gayatin ko muna yung mga panglahok. Naka-ready na ang ating ilalahok, sibuyas, bawang, luya at saka ang sili. So ito na rin guys yung aking nagayat na na pako. Tapos ito naman yung suso. Alam nyo guys, ang mahal nito 100 kalahati. Hindi ko alam kalahati ito. Medyo konti lang talaga siya So bibili sana ako ng marami, kaya lang nakulangan ako ng budget kahapon. Kaya konti lang. So ito guys, puputulin pa natin yung pinaka nito hanggang gitna yan. Putulin natin yung kalahati. So ayan guys, umpisahan na nga natin magluto ng ginataang suso with pako. Lagay na natin yung mga panglahok. Sabay ilagay na rin natin yung ating hinugasang suso na tinanggal na yung kanyang bunto. So ayan. So ayan, tayo lang natin kumulo at maluto yung pinaka-shell niya bago natin ilagay yung pako. So guys, ginaya ko lang yung paraan ng pagluto nung tatay ko nung kami ay bata pa, nung siya ay nabubuhay pa. So ginaya ko lang kung paano siya magluto. Lagyan ko nga siya ng paminta. Durog yung ginamit ko guys. Tapos lagyan ko rin siya ng asin. Depende sa panlasa nyo. Kung mataas panlasa nyo, dagdagan nyo pa. Kung hindi naman, sakto lang. Lagyan ko rin ng konting pampalasa. Ay, napadami. So, ayan, kumukulo-kulo na siya. So, kailangan natin siyang halu-haluin, guys, para yung kanyang gata, hindi mamuo. Kasi pag pinabayaan mo lang siyang kumukulo, yung gata niya namumuo. Napansin ko, guys, yung gulay na pako, parang kaunti lang to pag naimpi. So, ang ginawa ko, guys, nagpabili ako ng sitaw at kalabasa. So, hahaluan ko siya. So, ayan, unahin ko na muna yung sitaw at kalabasa dahil medyo matagal lumambot ito. So yan guys, luto na yung kalabasa at sitaw. So i-add na natin yung gulay na pako. Dahil madali itong maluto, para lang itong dahon ng malunggay. So yan, takpan lang natin. So yan guys, luto na ang aming ulam na ginataang suso with pako at kalabasa sitaw. Di naman yun, hindi ko sanay. So yan, kain na po tayo. Sanay ka tawagin. Pero hindi ka sanay? Mamatay ka talaga. Hindi mo may wala, sisipin mo yan sa ulan. Sisipin. So dito siya sisipin.